Hi guys! So, para sa mga bagong mami at bagong daddy dyan, so ganito lang papakita ko sa inyo pag-store ng breast milk sa dito sa lagayan niya, yung storage bag. So, gaya namin, second baby na namin ito. So, gaya namin, nung unang baby namin, hindi rin namin alam kung paano ang mag-store ng milk. So, nagre-refer lang din kami sa mga tutorial sa YouTube. So, ganito yung kasi ako yung taga-salin ng pag nagpa-pump si Mrs. Ako yung pinapasalin niya kasi nag-aalaga siya ng baby namin. So ako yung taga-salin ng breast milk dito sa breast milk storage bag. So may mga procedure kasi, or may mga kailangan bantayan sa pag-store ng milk. So karamihan bawal daw yung may bubble sa loob. So meron siyang nakuha ngayon na 5 ounce na gatas. Yan. So ang gamit pala ni Mrs. na breast pump is yung wearable. So ito, pinapailalim niya lang sa bra niya, then nakakapag-pump na siya. Ganito yung itsura niya. Pangalan ng breast pump na to ay Horigen breast pump. Ayan. So ang presyo nito, binili niya to sa Shopee. So nasa 1,000 plus. Around 1,000 plus ang isang peraso. So pares yung binili niya para salitan daw. So helpful naman talaga kasi pag ginagamit niya to, tinitira niya yung kabila para mayroong madede si baby. So yun nga, pa isa-isa lang kasi magagamit yung dalawahan pag siguro nasa work, yun. Kasi wala si baby para mag breastfeed. So yun, so naka 5 siya ngayon. So yun yung sasalin natin. At papakita natin kung paano matanggal yung bubble or yung tinatawag yung hangin sa loob. So naguna hindi namin alam ito na kailangan pala walang hangin. So sabi naman ng ilan, reason nun is that para daw healthy yung milk sa loob. Kasi pag fini-freeze kasi namin ito, so piniprepare namin ito pag papasok na si Mrs. Siyempre ako na lang yung matitira. So magtutow lang tapos papadede kay baby. So ini-store namin sa freezer ito. So before, hindi namin alam na kailangan palang walang bubble or hangin sa loob nito na may gatas siya. So first ginagawa namin, nilalagyan namin ng date at saka yung time at saka yung kung ilang ounce para hindi na kami mangangapa. So since naka-stock siya sa freezer, magkakarambol-rumble na sila doon. So mamimili na lang ako, titingnan ko na lang dito kung gaano karami. So para alam ko kung gaano karami yung padede ko kay baby. At hindi ako mahirapang maganap. So lalagyan muna natin ng petsa para alam natin kung gaano katagal. So first in sa freezer at first out. So today ay 20 April 20, 24. Tapos lagyan natin ng time. So ngayon around 5 yata. 6:30 PM. Tapos 5 ounces. So yun. So nilagay natin dito yung niya, palatandaan. Tapos
Pag nagagawa ko na ito, para sobrang ano talaga, nag-alcohol talaga ako bago ko buksan yung plastic. So, maselan din si Mrs. Maarte din siya na sabi niya, kailangan malinis na malinis yung kamay. So, kaya yun yung ginagawa ko. So, tatanggalin muna natin itong ano sa taas, parang lock niya. Yan, para pwede na natin siyang buksan. Yan, pwede natin buksan. So, itong binili namin, ano to? Unilove na ano, mura lang kasi siya. Tapos, quality din naman. So, may dalawa siyang ziplock. Kikita nyo, dalawa yung ziplock niya. Tapos, pag gagamitin na siya, meron siyang easy to open, easy to tear dito sa gilid. Para hindi mo na kailangan buksan yung ziplock. Pupunitin mo lang, tapos salin mo. So, buksan natin yung bag. Yan. Papakita natin kung paano. Kasi nung una, nahirapan kami na tanggalin yung hangin sa loob. Kasi, meron talaga siyang hangin. So, tanggalin natin. Ganito lang siya pagtanggal. So, ito yung parang pump niya. Kasi ito yung basta. Ito yung storage. Tapos, tinatanggal ko muna to. Kasi mahaharang to eh. Yan. Kailan natin. Nugasan namin to ng yung pang baby na soap. Para di siya halo dun sa mga regular na hinugasan. So, ganito lang. Ganito na siya. Tapos, open natin tong ganito. Tapos, saka natin ibubuhos. Si Mrs. gumagamit pa ng funnel nito eh. Kasi hindi niya tansyado. Pero, since tayo, kabisado na natin dito. Yan. So, walang tapon. Yan. So, yan na siya. Yung iba, nakikita ko sa YouTube, nilalagay nila sa edge. So, mahirap siya kasi meron mas marami yung natitirang hangin. So, nakita ko lang din ito sa YouTube, guys. Mommies at daddies. So, diskarte namin ay i-close namin yung first na ziplock doon hanggang sa pinakagilid. So, magtitira tayo ng napakaliit na parang opening dito sa gilid. Tapos, ititilt natin ng ganyan yung plastic. Tapos, since hindi siya maglilik dito, papasquirt natin siya or pipisilin natin siya hanggang sa yung hangin mapush siya dun sa labas. Makalabas, ganyan, no? Nalabas na siya, di ba? Yan, hanggang sa ma-occupy niya talaga yung pinakadulo. So, meron talagang matatapon kasi pag hindi natin ginawa yan, meron matitirang hangin sa loob. So, open muna natin ulit. Yan, para bumalik yung ibang gatas. So, close natin. So, kailangan natin talagang as much as possible, tanggalin talaga yung hangin. So, hindi ko talaga alam kung ano yung scientific reason nito, pero sabi nila, masama daw sa baby yung parang nagki-create daw kasi siya ng parang something. So, yan. Pag once mabilisan mo siyang pisilin para sealed na sealed. Ayan, no. So, wala talaga siyang kahangin-hangin sa loob. Mas madali siya kaysa dun sa ilalagay siya sa edge. Yan. So, nung una, hindi namin alam to until may nagsabi sa amin na kailangan walang bubble or walang hangin. So, yan. Tapos, saka ko sinasara yung pangalawa. Meron din kami ginagamit na isang yung mas maliit dito. Isa lang yung ziplock. Kaya, yan, mas madali yun. Pero ito, okay lang din naman. May dalawa. So, yun, no. Ano siya, sobrang vacuum siya dito. Wala talagang hangin. So, pag naghahangin daw kasi, sabi nila, pag na-freeze yung hangin kasama ng milk, parang mayroong chemical reaction dun sa milk sa loob na siguro pwedeng magbigay ng bad effect sa baby na umiinom. So, yun.
So, kung nagtataka kayo bakit ako yung nagde-demo nito, kasi ako yung nagbablog, ako yung mahilig sa vlogging. So, kaya ako na lang papakita. At ako rin naman yung gumagawa nito sa araw-araw namin. So, kaya ako yung nagpapakita kung paano. Thank you for watching. At siguro mag-upload siguro ako ng mga iba pang mga videos regarding sa pag-aalaga kay baby, kung meron tayong pwedeng ma-share para sa mga bagong mommies and daddies. Salamat. God bless.